dating chairperson ng MTRCB nung ako po yung maging board member nito. At ngayon nga, isa po ako sa nakikigalak sa naging tagumpay niya sa nakaraang senatorial election. At sa pambihirang pagkakataon, makakasama rin po natin, pati na rin ang kanyang kabiyak. We're so honored and proud to have them on the show. Ladies and gentlemen, Senator Grace Paul Llamanzares and Mr. Neil Llamanzares. Ma'am and sir. Ayan. Ma'am Grace, welcome po sa Moment. Sir Neil, maraming salamat po for this opportunity. Alam kong bibihira pong pagkakataon talaga na nagpapaunla kayo sa mga ganitong interviews. Ano? Pero ma'am and sir, bago po yung kwentuhan tungkol sa politics, syempre, and showbiz, una muna, rewind lang po tayo ng konti dahil alam niyo, napanood ko po yung live story niyo, ma'am. Pero doon sa mga hindi nakapanood, sa inyo pong dalawa, paano po talaga kayo nagkakilala nun? Sir Neil, ginano na ni ma'am. Ikaw na. We met sa dating Ultra. I think it's called the Philippine Sports Complex now. Summer tennis camp. Nagtitennis po kasi kayo pareho. Yun ang sports talaga ni Ma'am Grace. Yes. Mga ilang taon po kayo ng bagets kayo sobra, ano? I think mga second year high school. Ayaw talaga sabihin ni mamang edad. Sabi lang niya, second year high school. Kasi yung mga edad na yan, secret yan. Pero yun nga, magkaklase kami dun sa, nagte-tennis kami pareho, dun ko siya nakilala. Pero totoo po ba yung napanood ko na walang ka-idea si Sir Neil na kayo po ay anak ni The King and of course ni Tita Susan, the Queen of Philippine movies. Wala kang ka-idea noon, Sir Neil? Totoo po yun. Sinasabi nga ni Grace palagi masyado akong sheltered. Oo. Hindi nanonood ng mga FPJ. Yes, oo. Kasi syempre, I'm sure, di ba, yung alam na alam yon ng publiko, di ba, sa mga showbiz talk show, sinasabi rin yon. Pero wala kayong kalaro until yung pong pagkakataon na pumunta po kayo sa bahay ni Ma'am Grace? Actually, meron naman siyang kilalang artistang Pilipino. Sino yung paborito po? ng yaya niya noon, si Nora Honor lang. Kaya alam niya yung Super G na pinapalabas sa TV, pero hindi niya kilala si FPJ. So, yun. Basta, yun ang kinagusto ko sa kanya. Kasi wala nga siyang alam sa kung sa background ko, So, okay yun. Refreshing para sa akin yun. Pero yung pagkakataon lang po na finally he found out kasi kailangan niyo po pumunta sa bahay ni Ma'am Grace dahil you'll ask her on a date. Ganun po ba yun, Sir Neil? Yes, that's correct. Oo, gusto ko lang malaman, sir, ano yung initial reaction mo nung nakita mo? Parang doon sa kasing ipinalabas na life story ni ma'am, at first, parang akala mo kamukha lang ni Tita Susan yung nandun sa sala, no? Until eto na, dumarating na si The King, doon mo lang na-confirm. So ano po yung reaction niya, sir? Yun, when he came down the steps, si FPJ, syempre it's FPJ, larger than life. Medyo nawalan ako ng hininga. But, and he, when I shook his hands, he's a really big person, so ang laki ng kamay niya. Siguro kalahati lang ng kamay ko yung kamay niya. Piniga po ba yung niya? Yung Hindi naman po. Pero ang laki nung kamay ni Sir FPJ, no? So, nagulat po kayo, pero after that, nang naka-recover na kayo, ano po ang sabi niyo kay Ma'am Grace? Sinabi niyo ba sa kanya, hindi mo sinabi? Sinabi niyo po ba sa kanya yun? Ayoko naman mapahiya, so hindi ko sinabi kaagad sa kanya. Siguro after subsequent dates na sinabi ko sa kanya. Ma'am, di ba kayo natatawa sa kanya? I'm sure nakita niyo yung reaction niya, no? Seeing your parents, parang nagulat siguro siya. So, kayo po ba, parang or dead ma lang kayo na akala niyo alam niya na? Hindi. Normal naman yan sa mga reaction. Kahit alam na nila kung sino yung mga magulang ko. Pag nakita nila sa kauna-unang pagkakataon, meron namang ganon. Pero tuwang-tuwa ako talaga sa kanya. Kasi parang, yun nga, parang masyadong clueless. So, ibang pinag-uusapan namin. Hindi namin pinag-uusapan yung showbiz or kung ano. Maganda naman yun di ba? Para iba naman. Tapos you got married po, medyo young couple kayo noon, ano? Medyo maaga kayo nagpakasal. That time, ano po yung mga challenges na talagang, or sabihin na natin, pinakamatindi sigurong challenge na dumating po noon sa inyong married life? Siya yata yung mas maraming challenge. Mas marami ka challenge, sir. I guess siguro like any new couple, we've never lived together.
So getting used to everyone's habits. Like, for the longest time, hindi ko alam humihilik pala ako pag natutulog ako. Ang bait ni Grace, never niya sinasabi sa akin until lately na siguro, a few years ago, siguro hindi na niya kaya yung paghihilik ko. Naingayan na talaga, alam mo ba humihilig? Ganun ba yan, sir? Hindi, pero ang pinakamalaking hamon sa lahat ng bagong kasal dito sa ating bayan ay kung paano maging financially independent. So kaya, nung nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa at naisip kong pagkakataon namin mapatunayan sa aming mga magulang na kaya namin magsarili. Kasi nga, maaga kami nag-asawa eh. So parang pag maaga ng asawa dito, palaging dumidepende sa mga magulang, kadalasan. So talagang gusto kong patunayan yun. Kaya kahit na malungkot, mahirap, pinagtiyagaan talaga namin na dun kami. Wala namang katulong sa Amerika, di ba? Oh, yun nga, So mami. kami lang. So ano po yung naging buhay noon doon? Were you a plain housewife nung kayo po ay nasa abroad or working din kayo at the same time? She was a housewife at some times, but never plain. Never paid. Thank you. Grace is I'm sure maraming may alam na nito, but she's kind of a superwoman. She was besides being a mom, she was working. She was a teacher. She worked at a bank. She became a product specialist at a scientific company. And she was still driving the kids around, cooking, baking, cleaning the house, bathing the dog, and making me feel good about myself. Bathing the dog? Pati talaga yun? Bathing, syempre. Hindi pwedeng hindi maligo yung aso. Pero yung baking, binibili lang yung mga cupcakes na yun sa grocery. Pero tinatanggal sa lalagyan. Para mukhang ginawa. Hindi naman. Mahilig po ba magluto kayo, ma'am? Kung hindi ka magluluto sa Amerika, hindi ka kakain, di ba? Hindi naman pwedeng puro take out. Pero mabait din, maswerte din ako dahil matyaga yung aking asawa, pinagbibigyan niya yung aking mga pagiging kahinaan paminsan dahil syempre namimiss mo rin yung pagiging dito. At saka iba talaga yung dito sa Pilipinas na maraming pamilya na pwedeng sumalo kung sakasakaling napapagod ka. Doon talaga, kayo-kayo lang. How many years, ma'am, of togetherness? 20 plus? 22 this years. July. 22 years of marriage, of togetherness. Sa dami po ng pinagdaanan ninyo, sabi nga, di ba, yung ganyang parang roller coaster of emotions yan eh. Pero at this point, ma'am, yung relationship ninyo, yung married life nyo, nasa ang level na or nasa ang punto na po? Alam mo, malaking pasasalamat ko kasi isa sa malaking hamon din sa akin ay itong pagtakbo. At makikita mo talaga ng aking kabiyak, at ako'y nagpapasalamat, ay talagang kumpiyansa sa aming relasyon. Kaya talagang sinuportahan niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, lahat ng mga ad placements ko sa TV, walang mag-aasikaso. Lahat ng financial requirements para sa kampanya, siya nag-asikaso. So, tapos pinagtitiisan pa niya yung minsan sumusungit na, actually madalas na masungit na ako. Sa sobrang pagod. Sungit, iyak. Kasi alam mo nakakapagod, di ba? Stress, opo. So uuwi ako talagang emotional wreck. Dahil hindi ko alam kung ano ang aking tsansa So parang sumusuntok ka sa dilim. Hindi mo alam kung yung mga nakakalaban mo o yung mga hamon mo na tatagumpayan mo. So mabuti na lang nandyan ang asawa ko kasi kung hindi dahil sa kanya, sa tingin ko, hindi ko matatagalan talaga yon. Ang follow-up lang po doon sa sinabi ninyo, no? So, masasabi niyo po ba, talagang hindi niyo talaga in-expect na, katulad niyan, magna-number 1 kayo sa Senator? Sir Neil, anong reaction niyo when you found out na, wow, hindi lang top 5, number 1? Correct. Not at all, hindi talaga namin ini-expect. Maski kami ng anak ko si Brian, when the campaign started, nagbe-bet pa kami. Si Brian goes, well, for sure she'll be number 8. Ako, hindi, top 6 yan. But never did we think na number 1 siya.